Pinagpupunit yung damit niya eh. Ang sabi niya, nirape ko raw siya. Tapos nung may dumating isang grupo ng mga lalaki, pinagbubugbog nila ako eh. Pinagugulpin nila ako. Pinagtatadyakan nila ako eh. At nagbanta sila. Pag di raw ako nagbigay ng 50 sa Martes, ititimbre daw nila ako sa pulis. At magdidemanda daw sila, Ninong. Noong, tulungan niyo ako. Pag nalaman ng daddy to, papatayin ako ng Ninong. Ninong, tulungan niyo ako. Oo. Tulungan niyo ako, Ninong. Tutulungan kita. Saan daw kayo magkikita? Common sense, Cecil. Common sense. Nakapaninibago ka na talaga. Di ka naman dating ganyan, ha? Noon, halos everyday nandito tayo. Ito ang favorite restaurant mo, di ba? Dahil tago? Pero ngayon, iba ang sitwasyon, Cecil. And you know that. Namimiss ko na kasi yung paglabas-labas natin, Rick. Sinanay mo kasi ako sa ganun sa loob ng 1 taong relasyon natin. Mula nang patigilin mo ako ng pagkanta sa club, inusog mo na ako sa lahat ng magagandang bagay na maaaring mangyari sa buhay ko. Hindi naman panghabang buhay hinihiling ko. Sandali lang. During this campaign period only. Campaign? Eh, ngayong kandidato ka pa lang. Ayaw mo na makipagkita sa akin eh. Eh, kung governor ka na. Bakit naman hindi? Huwag mo na akong paikutin, Rick. Siguro ngayon pa lang dapat mag-ipon-ipon na ako ng kandilang pantirik sa bahay ko. Mukha yatang gusto mo akong gawing mongha eh. Cecil, tigilan mo na yan. Kanya nasisira ang katino mo eh. Matagal na akong sira. Ba't matigas ang ulo mo? Ano ba rin-reklamo mo ngayon? Eh, nakilala mo na ako sa ganitong ugali ah. Cecil. Look, pupunta ka sa doktor. Magpapacheck up ka. Ano bang gusto mo? Gusto ko, manhid ako pag sinabi sa akin ng doktor na positive ang resulta. Positive? Hindi dapat mangyari yan. Hindi pa man masyado ka ng takot. Ba't hindi ka nalang sumama sa doktor para ma-check mo ang resulta? Ihatid lang kita sa ospital. Marami akong asakasuin. Oh, anong gagawin natin dyan? Smear campaign. May babae siya. Kitang-kita mo sa tape, nakasama niya yung babae. Hindi sufisyente yan. Para paniwalaan natin ng publiko na babae nga niya yun. Bakit? Hindi na ba siya pwedeng kumain na may kasamang babae? Hindi na ba siya pwedeng magsakay ng babae sa kotse? Basura. Baka pagtawanan pa tayo niyan eh. Sibalda, ano ba mabuti natin gawin? Para makakuha tayo ng malakas na black propaganda. Mas may isip ka pa na dong. Baldemar, kung totoo ang sinasabi mo na talagang babae ni Montinola yan, bakit hindi mo piliting kunan sila na naghahalikan? Nagyayakapan? O kaya magkatabi sa kama? Hindi baling natutulog. Basta malinaw na silang dalawa yon. Isang unahin mo yung mga ungkod, gagamitin ko bukas ng umaga yan eh. Marami ka namang isusuot yan eh. Ay, si Gob ka! Gregorio! Gob! Kumusta? Ay, eto po, mabuti po naman. Saan ba sa inyo rito? Ay, nangungupahan po kami dyan sa taas. Misis ko, si Isang. Ay, Kumusta po sila? magandang hapon ho, Gob. Sana salamat sila sa party. Ay, nako, marami yung gawain niya din sa bahay. Siya nga pala. Andiyan ba si Mando? Ay, tama-tama ako ang dating niya, nagbibihis. Susunduin ho yata yung Sandali girlfriend lang niya. ho. Tuloy ho kayo, Gob. Gob, baka naman makalimutan mo kami ni Mando pag nakapwesto ka na. Huwag kang mag-alala, Gorio. Hindi ko makakalimutan yun. Sawa na kasi kami sa pier eh. Gob, pwede ba ako sekretaryo? Hindi bagay sa'yo yun.
Ay di vice governor na lang. Pare, Gob, ano gusto mo inumin? Kahit na Nogorio. Ayun, pansit-pansitan juice. pare, mabuo tayo. Hindi ka ba siya sa lugar mo, pare? Hindi naman pare, tsaka malapit lang sa trabaho eh. Kasi naman ikaw, sinabi ko na sa'yo, doon ka na sa akin para makaangat-angat ka. Ayos lang pare, kahit naman papaano eh, nakakaipon naman eh. Maski pa paano, masakit pa rin sa loob ko dahil ang dami-dami kong taong tutulungan. Pero ikaw hindi. Pare, darating tayo dyan. Pagdating naman sa dulo eh. Sa'yo rin naman ang takbo ko eh. Pare, nagawi ka rito sa amin. Problema eh. Anong problema pare? Babae. Babae na naman pare. Alam mo naman mulat sa pool eh. Pagdating sa babae, labas ako dyan. Ibang klaseng babae itong si Cecil. Hirap talaga ako, pare. Pare, pinasukan mo yan. Kaya dapat, kaya mo rin lusutan. Hindi sa pagkakataong to, pare. Hindi ganun kadali eh. Anda siya makapagpatayan para sa akin. Masyado niya akong inuobliga. Talaga hirap ako, pare. Lalo ngayong ilang hakbang na lang ako sa gusto kong abutin. Anong tulong ang magagawa ko pare? Alam mo naman, pare, na delikado magpakita ako doon sa mga panahon ito. Anong gusto mong gawin ko pare? Kumari sana, pare. Papilan mo na muna ang pagbibigay ng sustento ko. Ikaw pala si Mandong laging kinukwento ni Rick. Magkaibigan nga kayo. Pumayag ka maging mensahero niya. Pinakausapan niya ako na dali niyan para... Pakisabi mo sa Ricardong yan, siya ang gusto kong pumarito. Balik mo sa kanya yung pera niya. Kasi nagkakampanya siya Wala kaya... akong pakialam sa kampanya niya. Siya ang gusto kong pumarito. May mahalaga kami pag-uusapan. Sabihin mo, ha? Tutuloy na ako. Soli mo sa kanya yung pera niya. Hi. Nag-iisa ka. Baka gusto mo akong makatable. Hindi, alis. Ano, bata? Dala mo na ba? Ang alin? Ano pa? Eh di yung tutubos sa walang kapantay na kahihiyang ginawa mo. Yung pera. Wala eh. Niloloko mo ba ako? Ang usapan ay usapan. Kaya dapat kang tumupad. Hindi ko pa nakakausap ang daddy ko eh. Medyo busy kasi. Hindi ko naman pwedeng istorbohin. Gusto mo bang kami pamistorbo sa airpot mo? May paglalagyan ka. Gusto mo ba yan, bata? Ha? Ikaw ba yan, Dante? Mando, anong ginagawa mo rito? May sinamahan lang ako. Sino? Inaanak ko. Ha? Siya ba? Inaayos ko nga ang kaso nito, inaanak mo. Nakaagrabyado, Mando. Inaayos o yung dating racket mo? Ano ba pinagsasabi mo? Yung racket mo. Magpapayang kayo ng babae. Pagkatapos, pagdating sa motel, sisigaw ng rape yung babae. Pagkatapos, papasukan niyo, iipitin niyo yung biktima. Pagkatapos yung gagatasan niyo. Ba't ka Kinakausap ko. Teka, sandali. Eh, sinasalo ko nga itong inaanak mo. Nangungambag ka naman kaagad. Ba't hihirit ka? Ninong, yan ang una sumuntok sa akin eh. Upakan mo. Kala mo
Ninong, hindi kaya magsumbong sa pulis yun? Hindi magsusumbong yun. Eh, ang kaso niyan, mula rito hanggang Pasay. Kung magsusumbong siya, siya pa ikukulong. Salamat, Ninong, ha? Ayos lang yun. Kanina nagpunta dito yung kasera. Kailangan bayaran na natin yung atraso sa upa. Sa susunod na sweldo mo. Pambihira ka naman. Sana sinabi mo sa katapusan. Sa Biyernes kasi magbabayad tayo na eskwelahan nito. Oo nga po, Itay. Dapat mabayaran na yun. Baka po hindi ako makapag-exam sa Lunes pag nagkataon. Eh hindi ko na nga dahilan ng eskwela eh. Busa ng busa. Bakit daw si Mando nakapagbabayad sa oras sa upa ng kanyang kwarto? Pambihira naman pala. Basag ang pula nung kaserang yun eh. Hindi ba niya alam, binatang tao si Mando? Ako may pamilya. Tay, baka po si Mang Mando na yun. Oh, matagal pa ba yung homework mo? Malapit na po, inaisibi Mando? ka na lang. Naku, tumawag si Gob. Importante daw. Kailangan magkausap kayo. Magkita na kayo doon sa bahay ni Cecil. Parang may problema eh. Kailan daw? Ang sabi, pagdating mo, magpunta ka na roon. Sino ba yung Cecil na yun? Hindi mo na ako sinagot, Mando. Mando, sino ba yung Cecil na yun? Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba pumasok sa ulo mo? Naloloka ka na ba? Loka na kung loka. Talagang pupuntahan kita sa bahay mo. Kasi hoda mo bulgar na ikaw ang ama ng dinadala ko. Wala sa plano natin na magbubuntis ka. Eh gusto ko eh. Ipalaglag mo yan. Ayoko nga. Hindi mo maaaring buhayin ng batang yan. Bubuhayin ko. Cecil, yan ang sisira sa akin. Naintindihan mo. Gusto ko lang makasiguro, Ricardo, na kapag nagsawa ka na sa akin, may ipanghahabol ako sa'yo. Hanggang Malacanang. Kapag President Ricardo Montinola ka na. Cecil, pag-usapan natin ito. Basta bubuhayin ko tong baby to. Harap tayong tatango yan. Liga! Ayoko sabi. Ayoko. Oh. Cecil! Ano ba? Cecil! Lumayas ka! Lumayas ka dito! Cecil! Lumayas ka dito! Cecil! Gusto mo? Gusto mo pito? Cecil! Umalis ka na sa asawa mo! Leche! Cecil. Dong, jack pa tayo. Yan ang gusto-gusto ni Kabanda. Oo nga. Iyak na malaki bonus natin. May dumating, pare.
Pare, tiyak ng matutuwa si boss nito. Bibigyan pa tayo ng malaking bonus. Hindi tayo bibigyan ng bonus noon. Bakit? Dahil ang sasabihin natin sa kanya, wala tayong nakuha ng video ngayong gabi. Ano ka mo? Huwag kang tatanga-tanga. Malaking pera ito. Tayo lang ang makikinabang. Gago! Hello? Magandang gabi ho. Ito bang bahay ni Atty. Agustin? Sino ito? Attorney, si Mando ito. Mando Guevara. Nagbabaka sakali ho ako, baka nandiyan yung kumpare kong si Rick. Sandali lang. Si Mando. Pare. Nanggaling ako ron, pare. Ano bang nangyari? Pare, hindi ko sinasadya. Nabigla lamang ko. Pupunta kita. Mag-usap tayo. Sige, pare. Paano ito nalaman ni Mando? Ako nagpupunta sa kanya ron eh. Nakakasiguro ka ba dun sa kumpare mong yon? Oo. Ako bahala sa kanya. Lumitaw ang pangalan ng isang kandidato sa pagkagobernador, si Ricardo Montinola. Matapos na sabihin ng isang kapitbahay Eto na hinihintay ko. nakikitang pumupunta si Montinola. Yari ka na, Bahay ng Montinola. biktima. Paksiw ka. Titiyak mo ba si Montinola ang nakita mo? Hindi ba ito yung babaeng nakunan niyo sa restaurant? Sigurado ka? Oo nga, ano? Nakunan niyo ba yan? Ha? Hindi nga namin nakunan, boss. Ano? Kung Ang iharap tatangan niyo sa'yo, naman. makikilala mo? Hindi ba trabaho niyo sundan at kunan ng video si Montinola? Sinundan nga namin, boss. Pero hindi naman dyan nagpunta si Montinola eh. Ang ibig mong sabihin, hindi sabit si Montinola sa patayang yan? Ewan ko, boss. Ikaw, Nadong, ba't hindi ka nagkasalita? Ha? Hindi bale. May kuha naman tayo sa dalawang yan eh. Yun na lang ilalabas ko. Patay ka na, Montinola. Adu-badu labas mo. Ayaw na niya makinig sa akin. Desidido na siya. Nag-iiskandalo na siya. Hindi ko na kayang pigilin. Kaya nataranta ko. Gulong-gulo na pag-iisip ko. Paano na kayo magsinimulan? Lalo nang ipagtaboy niya ako. Hindi ko naman kaya umalis ng ganun lamang. Paano ang lahat ng aking mga pinaghirapan? Kaya kita pinatawag nun eh. Kinailangan ko tulong mo para mamagitan. Higit kong kailangan tulong mo ngayon. Paano ako makakatulong, pare? Sana'y nangangarap na lang tayo habang panahon. Ako ang gobernador. Ikaw ay lagi ko rin kasama. Marami tayong plano. Marami tayong natutulungan. Bakit kailangan mangyari ito? Bakit kung kailan isang kapag na lamang ay hawak ko na ang binubuong pangarap ay mawawasak ba? Hindi ko ito kaya, pare. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ko ito kaya. Pare, Tulungan mo, pare. Hindi kita sinisigil. Tulungan mo. Tulungan mo. Sagipin mo ako, pare. Tulungan mo. Kailangan mailayo natin si Rick sa pangyayari. Malapit na eleksyon. Ang ganitong kaso laban sa kanya ay tiyak na sasamantalahin ng kalaban. Siguradong babagsak ang kandidatura niya. Maliban sa kanya, ikaw lang ang nabanggit ng witness na nagpunta doon sa bahay ng babae. Matagal namin pinag-aralan ng kaso. Ikaw lang ang pinakamagandang lusot ni Rick. Kung susurrender ka at aaminin mo na aksidente ang pangyayari, maalis ang pangalan ni Rick sa kaso. Mando, alam namin kung gaano kahirap ang hinihingi sa'yo. Hindi pwedeng ipilit. Pakiusap lang talaga eh. Dahil walang basta-basta papayag sa hinihingi sa'yo. Maliban sa isang tunay na kaibigan. Kung walang ibang aako sa aksidente, si Rick ang makakasuhan. At para na ring sinilya elektrika ang karir niya.
Sayang na sayang dahil nagsisimula pa lang siya. Malayo pa ang mararating ni Mr. Montinola. Alam ni Rick kung gaano kabigat ang sakripisyong gagawin mo para sa kanya. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, Mando. Pero nasa likuran mo ang mga kinikilala at ginagalang na abogado sa Pilipinas. Kaya nakakatiyak ka sa depensa mo. Mabigat na ang 2 taon. Tiyak na makakakuha tayo ng parol. Maraming butas ang batas. Siguradong makakalusot tayo. Marahil naman siguro, hindi mo pa nakakalimutan. May 15 taon na nakakaraan. Binaril ka ng kaaway mo na pumagit na si Rick! Hindi ba nagagaw buhay si Rick sa ospital dahil doon? Kung hindi dahil kay Rick, wala ka na ngayon. Huwag na nating daanin sa ganon, Panyero. Alam kong nalimutan na ni Rick ang tungkol doon. You can make the difference, Mando. Sa isang mabigat, walang kapantay na sakripisyo. Ang sakripisyo ng isang tunay na kaibigan. Maring magpatuloy ang karir ni Rick. Patuloy ang kanyang pagangat. At lahat tayo makikinabang. Sa palagay ko, naintindihan mo ang gusto kong sabihin sa'yo. Nasa kamay mo ang kinabukasan ng iyong kaibigan. Mando, Marina, akit muna ako sa taas, ha? Sige, Aling Aida. Bakit? Saan ka pa pupunta? Matagal akong mawawala, Marina. Hindi mo pa nga sinasabi sa akin kung saan ka pupunta eh. Mangingibang bansa ka ba? Hindi, Marina. Anong problema, Mando? May ginawa pa akong masama sa'yo? Wala. Ano ba talaga yung pupuntahan mong yan? Baka naman meron ka ng iba. Wala, Marina, wala. Puro ka naman wala eh. Ano ba talaga? Bakit ka aalis? Saan ka pupunta? Bakit pa ayaw mo sabihin sa akin, Mando? May kailangan akong bayaran. Utang. Utang? Kanino kami utang? At anong koneksyon dun sa pag-alis mo? Malalaman mo rin balang araw. Balang araw? Gaano ka ba katagal mawawala? Ilang linggo? Ilang buwan? Ilang taon? Hindi talaga kita maintindihan, Mando eh. Magtiwala ka sana sa akin, Marina. Tiwala? Eh, ikaw na nga ito walang tiwala sa akin eh. Hindi talaga kita maintindihan, Mando. Hindi ko na nga alam kung saan ka pupuntang impyerno. Hindi mo pa masabi sa akin. May karapatan akong malaman yun, Mando. Magsitayo ang lahat. Criminal case number 39377, mamamayan ng Pilipinas laban kay Armando Guevara. Ang hukumang ito ay bukas na. Nakahanda na ba ang 2 panig sa paglilitis sa kasong ito? Yes, Your Honor. Nakahanda na po. Sumusumpa ka ba sa harapan ng hukumang ito na ikaw ay magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Opo. Maupo ka. Paano niyo nakilala si Cecilia Remonte? Kapitbahay ko siya. Sinabi mo na may nakikita kang 2 lalaki na nagpupunta sa bahay ni Cecilia Remonte ilang araw bago naganap ang pangyayari. Opo. Natatandaan mo ba ang mga mukha nila? Opo. Naririto ba sila sa kwartong ito? Opo. Maaari mo bang ituro sila para sa hukuman? Yun po. At siya po. For the record, itinuro ng testigo si Ricardo Montinola at si Armando Guevara. Nung gabing naganap ang pangyayaring nauwi sa pagkamatay ni Miss Remonte, sino ang kahuli-huliang taong nakita mo sa lugar ng pinangyarihan? Siya po.
Bakit si Mando nasampa ng kaso? Di purnada na ang plano natin kay Montinola niyan. Kung bakit kasi hindi na lang natin sinuli ito ebidensya kay Cabalde. Sana malaki ang bonus natin. Ngayon, wala tayong kayod. Napakabopol mo talaga, Natong. Lalo ngang gumanda ang sitwasyon para sa atin. Pabor na pabor. Hindi lang bara ng ginto ang makukuha natin dahil dito. Atin na ang minahan. At ngayon na ang oras. Sir, kape niyo ho. Hello? Montinolas Residence? Sandali lang ho. Sir, para sa inyo ho. Si Montinola nga ito. Sino ito? Ako ho si Baldemor. Isa hong nagmamalasakit sa kandidatura nyo, Mr. Montinola. Ano kailangan mo? May tangan ho akong mabigat na ebidensya sa kalaban nyo. Kaya lang, kayo lang ang dapat makaalam. Excited kasi. Pangungunahan ko na kayo. Baka naman pagkatapos yung mapanood dito, may palaking kayong masama. Huwag nyo nang ituloy. Hindi naman sira ulo ko para dali ng master tape. Ano kaya ang kailangan ng dalawa kay Gob? Hindi ko rin alam eh. Nakita kang pumasok sa loob ng bahay ng babaeng namatay, Mr. Montinola. Totoo ba ito? Totoo po. At napansin ka rin, nakausap mo ang babaeng namatay sa loob ng isang restaurant. Totoo rin ba ito? Totoo rin po. Maaari bang ipaliwanag mo sa hukumang ito, Mr. Montinola, kung bakit ka nakipagkita kay Cecil Remonte? Nakipagkita po ako kay Cecil. Dahil sa kaibigan kong si Armando Guevara. Nobya po ni Armando si Cecil. May pinag-awayan sila. At nakipagkita ako kay Cecil tungkol sa problema nila. Ang ibig mong sabihin, isa nga balang kandidatong katulad mo ay may panahon pa para sa problema sa puso ng isang kaibigan? Parati po ako may panahon para sa isang kaibigan. Anong naging reaksyon mo nang mabalitaan mong patay na si Cecil Remonte? Nabigla ako at nagulat sa balita at pumasok sa aking isipan kung sino maaaring pumatay sa kanya. Di ba pumasok sa isipan mo na maaring si Armando Guevara ang pumatay sa kanya? Kahit minsan di pumasok sa isipan ko sapagkat kilala ko si Mando. Your witness, Panyero. Ginoong Montinola, mas madali yatang paniwalaan na ikaw isang mayaman na kandidato. Ikaw ang pwedeng magbahay ng isang katulad ni Cecilia Remonte. At si Ginoong Armando Guevara naman, isang kaibigan lamang na nagtatakip ng iyong kasalanan. Objection, Your Honor. Objection sustained. Isaayos mo ang pagtatanong. Yes, Your Honor. Mrs. Montinola, anong masasabi ninyo sa pinataw na kaso? Basta't papasok ang mandong yan. Ano naman ho masasabi niyo sa mga balitang kumakalat na kasangkot daw ang... Politika lang yan. Nisiraan lang nila asawa ko. Salamat ho. Sandali lang. May mga ebidensya.
Handaan nyo na. Oh, Marina. Napaka-sobra mo namang martir. Niloko ka na nga ng nobyo mo. Nandito ka pa rin. Yun ngang asawa kong matalik niyang kaibigan eh. Pinahamak din ng lintik na mandong yan. Josie, magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Baka tumalbog sa'yo yan sinasabi mo. Hoy, huwag ka makialam dito ah. Ikaw nga itong nakikialam eh. Tayo na nga, walang kwentang kausap ang mga tao dito. Hindi maganda. Hindi maganda ang nangyayari. Lalong kumakapal ang mga usap-usapan. Talagang sinasamantala ni Saragosa at Kabaya ang kasong ito. Ang problema, hindi maaring iwasan na magmukhang sarswela ito sa dami ng banat nila sa'yo. Sa radyo, sa dyaryo. Kulang na lang na imbitahin ka sa talk show sa TV. Pero siguro naman ay matatahimik na sila. Sa oras na lumabas ang desisyon ng korte. Sana ganun. Pero hindi natin pwedeng turuan ng tao sa gusto niyang paniwalaan. Mabura man ng korte ang pangalan mo sa kasong ito. Tiyak na didikit pa rin ito sa balat mo na parang tato. Parang duming hindi mahugas-hugasan. At ito ang lulusaw sa lahat ng mga plano mo sa hinaharap. Maliban lang kung... Maliban kung ano? Maliban lang kung makumbinsi natin ang tao na talagang hindi ka kasangkot. Paano mangyayari yun? Nasa iyo. Mamili ka. Ang kaibigan mo o ang iyong kinabukasan. Ano ibig mo sabihin ngayon? Pwede nating idiin ng husto si Mando kung matitiis mo. Pero kung hindi, humanda kang kalimutan lahat ng mga pangarap mo. Lalo na sa pagiging gobernador. Alalahanin mo, pag gobernador ka na, hindi na malayong maging congressman ka, o senador, o kahit na mas mabigat pa riyan. Ikaw ang magpapasya. At ipatutupad ko. Kung ano nararapat, gawin mo. Sa kapaintulutan ng kagalang-galang na hukom, ang panig ng taga-usig ay maghaharap ng isang bagong testigo. Ipagpatuloy. Tinatawagan ng hukumang ito si Ginoong Baltimore Santos. Ginoong Baltimore Santos, maaari mo bang sabihin sa hukumang ito kung ano ang hanapbuhay mo? Nagtatrabaho ako sa isang private investigation agency. At paano ka naman nagkaroon ng kaugnayan sa biktimang si Cecilia Remonte? Matagal na pong pinasusubaybayan sa amin si Cecilia Remonte. Kasangkuto siya sa isang illegal na gawain. Maaari bang sabihin mo sa hukumang ito kung paano mo nakuna ng videotape ang mga pangyayari? Kasama ho sa trabaho namin ang paggamit ng video. Kaya nga ho nung gabing yun, habang nagbabantay kami sa bahay ni Cecilia, may pumasok na isang tao. Sinundan ho namin, nakuna namin. Sa puntong ito, kagalang-galang na hukom, hinihiling ng panig ng taga-usig na magharap ng karagdagang ebidensya. Isang videotape na nagpapatunay na ang nasa sakdal ang siyang pumatay kay Cecilia Remonte. Objection, Your Honor. Ang isang videotape ay hindi maring gamitin bilang ebidensya. Objection overruled. Hayaang iharap ang ebidensyang yan. Thank you.
Matapos mapakinggan ang lahat ng testigo at matapos ang masusing pag-aaral sa lahat ng ebidensya, napatunayan ng hukumang ito na ang nasasakdal na si Armando Guevara ay nagkasala ng sadyang pagpatay kay Cecilia Rimonte. Bagamat umamin ang nasasakdal sa salang hindi sinasadyang pagpatay, matibay ang ebidensya na ang pagkamatay ni Cecilia Rimonte ay hindi isang aksidente. Malinaw na binalak ni Armando Guevara na saktan ang biktima dahil sa hindi siya sinusunod nito. Ginamit ni Guevara ang kanyang higit na lakas laban sa isang babaeng nagdadalang tao. Bagamat ang hukumang ito ay hindi basta-bastang naniniwala sa isang videotape. Sa pagkakataong ito, ang inihirap na videotape ay nagpapatibay sa salaysay ng mga saksi. Dahil sa bigat ng pagkakasalang ito, hindi nagdadalawang isip ang hukumang ito na patawan ang nasasakdal na si Armando Guevara ng pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Republika ng Pilipinas, ang habang buhay na pagkabilanggo. Mabuhay ang bagong gobernador! Thank you. Alam mo bang ito maganda sa katawan, pare? Kaya nga, dinala kita ngayon. Alam ko, paborito mo yan. Oo, maganda to. Alam mo yung mga dilaw na ganito. Ito yung mga gamot sa mga ano. Maganda ng dilaw na. Mando! Pasensya ka na, ngayon lang ako nadalaw. Para sabihin ko sa'yo, pati kami nagulat sa desisyon ng korte. Kaya naman inihanda ko ng mga ebidensya para sa iyong appeal. Tigilan mo na ako, attorney. Huwag mo na akong paikutan. Mando, hindi natin to pwedeng daanin sa init ng ulo. Naintindihan ko sitwasyon mo. Pero kailangan nating ituloy ang apila. May sapat na ebidensya na ako na Ebidensya, attorney? Ebidensya laban sa akin? Hindi pa ba sapat sa inyo habang buhay? Teka muna, Mando. Magkaintindihan tayo. Hindi ako nagpunta rito para mag-aksaya ng panahon. Ikaw na nga ang tinutulungan. Tapos ngayon, gusto mo pang palabasin na kami nagdiin sa'yo? Bakit? Hindi ba ganun ang nangyari? Attorney, sabihin mo sa kumpare ko, bisitahin niya naman ako rito. Yan ay kung kaya niya pang tumingin ng diretso sa aking mga mata. Kinakabahan kami kay Mando. Ano problema? Nakakulong naman yung tao, hindi ba? We're not yet completely safe. Alam niyang naisahan natin siya. 1-2 taon lang inaasahan niya. Alam mo na, walang kasalanan yung tao. Ano ba gusto niyo mangyari? Hindi siya pinangungunahan ka namin, Gob. Alam mo, Rick, mahirap ang makasagasa ng buhay. Kaya mga driver ng bus, binabalikan ang nasasagasa nila para hindi na maging problema. May pinag-ugutan na kami ni Mando. Hindi lang siya basta kaibigan. Kumpare ko siya. Ninong na anak ko. Alam ko yung Gob. Kaya lang,
Baka ngayon pa tayo mabulilyaso. Kahit pa paano, mas magaling, wala na siyang alam. Ang pinakamaganda niyan dapat mawala na siya. Tony, ikaw nang bahala sa kanya. Hi, beautiful. Oh, kamusta na? Buti, ito. Napasyal ka. Nandiyan ba, Daddy? Nasa kwarto niya. Ah, ganun ba? Babalikan kita mamaya, ah. Okay. Tawagan mo na yung contact natin. Sabihin mo, tuloy ang operation sa Munti. Sabihin mo sa kanya anytime. Pero mas maaga, mas magaling. Reglado, Atty. Malinis ka mo, ha? Ayoko ng anumang klaseng dungis. Lalo na ngayon. Gusto na, kuya. Ito, mabuti. Kailan ka ba lalaya? Huwag kang mag-alala. Malapit Siya nga pala, kuya. Malapit ng manganak si ate. Sabi ko na nga ba noon pa, wala na akong tiwala dyan sa Montinolang yan Bakit kasi nagsinungaling ka pa sa akin? Sana, noong pa'y pinagtapat mo na. Maintindihan naman kita Alam kong nagkulang ako sa'yo, Marina. Nagbayad lang ako ng isang pagkakautang. Dahil ba sa nailigtas niya ang buhay mo noon? Ganito na kabigat ang kapalit? Habang buhay? Buong buhay mo? Ninyo ni Marina? Ninong, Oh, Francis. Mabutit nakadalaw ka. Marina, Manggorio. Maupo ka. Francis. Nong, naguguluhan ako Bakit, Francis? May narinig ako Ewan ko ba parang may pinag-uusapan sila Hindi ko nga lang sigurado kung tama ang narinig ko. Ano ba yon? Delikado Basta't Nong, ingat lang. Tawagan mo na yung contact natin. Sabihin mo, tuloy ang operation sa Munti. Sabihin mo sa kanya anytime. Pero mas maaga, mas magaling. Reglado, Atty. Malinis ka mo, ha? Ayoko ng anumang klaseng dungis. Lalo na ngayon. Pari mo ka nakadisgrasya tayo. O Beltran, bakit? O Beltran, ano nangyari? May natanggap po kaming message mula sa Maynila. Huwag po kayong mabibigla, Gob. Oh. Na-aksidente ho si Francis. Galing yung Alabang Muntinlupa. Si Francis? Nasa morgue na ho. Francis! Francis, anak ko! Paano siya napunta sa lugar na yun? Baka ho dumalaw kay Mando. Kasalanan
Kasalanan mo to, Bonieta. Kasalanan mo to. Kung hindi mo hinayang malapit ang loob ng anak natin sa lintik na mandong yan, hindi sana nangyari to. Hindi sana nangyari to, Francis. Dali mo! Ito pa ito! Pare, dandahan lang ha! Rancho na! Tara, tara! Kain na raw! Tara na! Pare, iwan mo ni pala. Salamat! Pare, bitin ako rito. Humingi ko sa... Sige. Sama pagkain. Pare, kulang pa itong kanin ko. Kulang ko ulit. Nagbabanatan, no? Aawati ba natin? Pabayaan mo sila. Hayaan mo sila magpatayan na mabawasan ang masama sa mundo. Mando! Dibdikyan mo yung luya at saka yung bawang, ha? At susun ko na yung laing. Dagdagan mo ang anghang at matatakon ng sili yung mga tiga-planta. Opo, Chang. Minging, kunin mo nga yung katsang pamiga at pag dyan ay kumulo susunod ko na yung laing. Sige na. Opo, Chang. Minging, ilan nga bang talaga order ni Mang Pasyo? 7 ba o 8? Pakitingnan mo, listahan mo, baka tayo na akong permiso, kaya yan sa tao.
Ninata kami ng aking ulam, ha? Walang iya kayong tulak ng lintik nito. At inanahan pa yung aking mga suke. Ha? Luto ako ng luto. Ikaw na ang pala kakain. Naku, huwag ka na babalik ito. At kung hindi, hindi lang ito aabutin mo. Nakakalat ng iba sa loob. Dito tayo maganda. Imposibleng hindi siya masagutan. Gusto ko lang makatiyak. Pagbibigay pa akong karagdagang pabuya. 20,000. Sa sino mang makakapatay, kay Mando Guevara. Ariglado. Eh. Nakita namin dito pumasok eh. May ba't yun yung maran? May humahabol na, boss. At walang dadawalan nyo, kundi dito lang. Ay, salubungin nyo! Mga tarantado pa na kayo sa gina!
Ano nangyari? Yung sasakyan nyo. Sino ko ba? Marami ka pa tinatanong tratado. Nakita na mong wala eh. Kayo, sasagot pa kayo. Mando! Mando! Maawa ka sa akin. Wala akong kinalaman sa pagkakatimbog sa'yo. Sila may kagagawa nun. Attorney, ang kailangan ko sa'yo ay yung tape na ipinakita sa husgado. Wala sa akin, Mando. Wala. Nakinabaldi mo at Nadong. Saan ko sila matatagpuan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ah, hindi mo alam. Madali yan. Di tanggalin natin si Manoy. Sasabihin ko na! Sasabihin ko na! Hello? Attorney, bakit? Nanggaling dito si Mando. Nagtatatanong tungkol doon sa tape. Ano sinabi mo? Ano pa masasabi ko? Eh di tinuro ko si Baldemor. Sinabi mo? Ano pa magagawa ko? Tatanggalin daw si Manoy. Ponyeta! Manoy. May tatanggalin pa ba dyan? We'll try to talk to you. I'll call a doctor. Nasaan si Baldemor? At nasaan ang tape? Ewan ko. Wala sa akin ang tape. Huwag mo kong ulurin. Wala talaga sa amin ang tape. Hindi naman talaga ikaw ang target namin eh. Hindi nga ako ang target pero ako nakulong. Ako lang balulan ng tape na yun. Hindi. Alam namin, wala kang kasalanan. Pinagkakakitaan lang namin ang tape na yun. Hindi kami magalaw ni Gob dahil may pinangahawakan kami laban sa kanya. Maniwala ka,
Wala sa akin ang tape. Ang kay Baltimore. Nasaan siya? Hindi ko alam. May pinuntahan. Hindi na babalik dito yun. Hindi na babalik. Hintayin natin. Hindi ba sinabi ko siyang huwag kang gagalaw? Mando! Sipa tayo! Nakatakas si... Mando! Tinakot si Atty. Agustin. Napatay si Nadong. At nawawala si Baltimore. Ngayon, kapag naunahan tayo ni Mando kay Baltimore, hindi na natin kontrolado ang sitwasyon. Kailangan hanapin niyo si Baltimore at ibigay sa kanya lahat ng proteksyon mabibigyan natin. Rob, siguro ngayon dapat lumakad na kami. Ipalam niyo kagad sa akin pag nakuha niyo si Baltimore. At huwag niyong titigilan ang pagtugis kay Mando. Marina, Oh, Manggorio, bakit ho? Marina, alam ko kung saan nando si Mando. Huh? Puntahan natin. Siguradong kailangan niya ang tulong. Bioli, ikaw na munang bahala dito. May mahalagang bagay lang akong pupuntahan. O sige, Marina. Tayo na ho.
Mado? Mando, may dala kami konting pagkain at saka damit mong pampalit. Mando? May masamang balita eh. Patay na si Francis. Paano nangyari yun? Huling pagdalaw niya sa'yo. Pauwi na siya. Mando, mula nang mapabalitang tumakas ka, hindi na ako matahimik. Bakit naman naisipan mong pumuga? Delikado yung ginawa mo yun, Mas delikado sa loob, Goryo. Muntik-muntikanan na ako ron. Ibig mo sabihin, kahit sa loob, pinagtatangkaan ka pang timbugin. Gano'n na nga. Kaya, Goryo, hanapin mo si Baltimore. Siya ang susi para malinis ang pangalan ko. Susantisima, saan lupalop ko naman hahanapin yun? Si Baltimore ay nagtatrabaho kay Cabalda. Natauhan ng kalaban ni Rick sa politika. Pwede mo rin simulan. Eh, kung malaman ko naman saan naman kita makikita? Sa turnuan ni Abby. Sige. Beltran, kung anong bala sa mga bisita rito, babalik kami.
Saan ba yung si Mando? Nakita ko. Wala naman eh. Baka nalang pungatan na kayo. Ano ang kalakas sa akin? Bulag! Boyong. Mando! Sinabi ko na nga ba eh, sa huli pa lang ng ibon, alam kong darating ka. Halika sa loob, tikman mo yung aking minatamis na makapuno. Siya po si Belia. Salamat, Nene, ha? Salamat. Hinahanap niyo raw si Baldemor. Oo, kasi yung kumpare niyang balikbayan ay may dalang pasalubong. Hindi ko naman alam kung saan ko siya makikita. Nung makalawa, nandito siya. Pero kung gusto niyong hintayin, baka dumating eh. Halika, pasok ka sa loob. Eh, may ka-table ka yata eh. Wala nga eh. Ah, wala ba? Ay, doon tayo sa loob. Ikuha mo tuloy ako ng 2 bagong paligo, ha? Mawalang galang na nga sa'yo, pare. Ano yun? Mangyari may nakapagsabi sa akin na dito ko raw matatagpuan si Baldemor. Sino, si Bombay? Oo, si Bombay. Hindi siya nagagawi rito eh. Baka nandun sa barberya ni Danny. Galing na ako raw, wala eh. Baka nasa talyer. Sa talyer? Kaya ko na. Gusto kong makapiling si Francis. Gov, nagpadala ng mga corona yung mga taga-Region 5. Tsaka si Governor Montero ng Norte. Sagutin niya yung mga telegrama at magpasalamat kayo. Si Susi. Wala sa akin. Sandali lang ako nito. O kayo, mga gamit natin nakahanda na ba? Opo, ma'am. O sige, doon na kayo sa sasakyan maghintay. Gusto ka, pare? Ang ginagawa mo rito? Bakit nagkaganon? Ano nagkaganon? Ang pagkakaibigan natin, pare. Binasura mo. Dahil ba sa iyong ambisyon? Pagkasilaw mo sa kapangyarihan. Kala ko pare hindi napuputi ang buwak. Pumuti. Kaya manos na tayo. Nakaburo si Francis ngayon dahil sa pagpunta sa'yo. Anong amanos yung pinagsasabi mo? Huwag mo ibagsak sa akin na sisi. Ang pagkawala ni Francis ay kawalan ko rin. Tinurin ko siyang anak. At tinurin kita kaibigan. Dahil sa inako mo, ang pagkakaaksidente ko si Cecil. Kaya nga pala, pare. Iniram ko muna ito. Dahil maraming gustong tumimbog sa akin. Ngayon nasa sa'yo. Kung gusto mo sumakay. Maboyong, si Mando narito? Wala. Kahapon dumaan siya dito. Bakit? Wala ka na ba tiwala sa akin? Gob! Wala sa loob! Gob, wala rin dito! Rek, sandali lang.
bakit nagkaganon. Naging saksi ako sa inyong dalawa. Sa inyong pag-usbong. Hanggang sa inyong pagtubok. Na parang iisang puno. Akala ko, sukdulan na at wala nang katapusan ang inyong pagkakaibigan. Pero sa nakikita ko ngayon, mga sandata, puot at karahasan, lahat ng yan at lahat ng mga pangyayari ay bumibiyak sa aking dibdib. Sayang, nakakita ka ng mabuting kaibigan. Pero, nakatagpo ka rin ng masamang kaaway. Natuntun ko na si Baltimore. Kaya lang naunahan ako ng mga tauhan ni Gob eh. Pero nasundan ko. Saan siya dinala? Hindi ko alam kung pabrika yun o bodega eh. Dito sa may kalye San Diego. San Diego? Oo. Alam ko yung lugar na yung Goryo. Napunta na ako ron. Ayos to ah. Nadali niyo ang paborito ko. Oy, Beltran. Baka gusto mo naman ako saluhan. Para ganahan naman ako. Ayaw mo? Ayaw mo, wag. Ang sarap talaga ng buhay ko. Dahi ko pa si Gob. Tad-tad na sa alalay, buntad pa sa tsibog. Protektadong protektado pa. Iba na talaga siniswerte. Hindi magalaw-galaw. Alam nyo naman, kapag kinanti nyo ko, may puputok. Alam nyo yun. Beltran, walang lasa to. Ikuha mo nga ako ng alak o soft drinks. Tarantado ka, sumusobra ka na. Beltran naman. Biro lang yun. Halika kumain tayo. Sobra-sobra to sa akin eh. Halika na.
Mando! Mando! Wawa ko sa akin! Mando? Mando! Pare! Mabuti ka raw kaibigan! Pero masamang kaaway! Sino tinatakot mo? Ako! Huwag mo akong takutin! Marami ka pang dagdag, pare! Tapusin natin to! Pare,